DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ang oras ganap ng
56 na minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer News. Sabay ngayon po ay araw ng Martes, Special Edition. At meron tayong mga ilang mahalagang tatalakayin ngayong araw na ito. At samantala, makakasama niyo po Felix Tambongko, siyempre, kasama rin natin. Magandang umaga. Magandang umaga, Ka Felix, at siyempre magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Abay, special edition nga ito. Pero ito na ba yung simula? Oo, tapos bukas, special edition, tapos araw-araw, ano? Magandang umaga sa lahat po ng aming mga suking taga-subaybay sa programang The Observer, ang Pusong Minero. Ngayon po ay araw ng Martes. Ayan, ha? Malay po ninyo, baka ito na yung simula at magkakaroon na ng mga panibagong schedule yung programa yung Pusong Minero dito sa DWRB 103.9 News FM, ha? Kasama niyo, mga kasama po ako, si kasamang Jimmy Mausay, na bumabati sa inyo ng isang magandang Martes ng umaga ngayong buwan ng Enero. Ha? Ano bang petsa ngayon? Aba, 27 na pala. 27 na. 27. Tatlong araw na lamang. 4 na araw, malalaglag na ang buwan ng Enero at 11 buwan na lamang. Pasko na naman! Parang marami ka na pamaskuhan, ha? Oo. Ano ba ang pinakamas magandang topic kay Ka Felix na ating tatalakayin? Marami tayong pag-usapan kasi ang daming mga nangyari. At isa pa, medyo tumitindi itong parunggitan o pasaringan ng mga nasa administrasyon at ng mga hindi naniniwala sa administrasyon ng Jonex. At kaya nga, isang bagay na tinitingnan natin kasamang Jimmy, sapagkat sabi nga, kapag ka meron ng hindi kontento, sigurado, merong kontento. At kapag ka ganon, siyempre, may nagagalit, may kinakagalitan, at siyempre, iba yung meron namang natutuwa. Dalawa magkasungat na pananaw. Oo. Magkaka-opposite lagi yan eh. Isang naniniwala at hindi isang naniniwala. Isang nakikinabang at isang hindi nakikinabang. At isang gustong makinabang. Iyon, pangatlo pala yun. Oo, pangatlo. Pero bago yan kasama Jimmy, ito sigurado may nakinabang. Ano ba yan? Sigurado may nakinabang. Ay, mantakin mo naman, navigational gate. Ano ba namang kalokohan yung navigational gate? Bakit hindi man lang nilagyan ng langis? Oo nga, yun nga yung inaalmahan ngayon. Yan sa Nabotas, Ka Felix, sa pangunguna ng maputing congressman. Pero tama-tama mga kababayan ko, narito ho, ang detalye ng balitang yan kasi agad ho nagpatawag. Itong si Congressman Toby Chanco ng pagpupulong doon po sa kontraktor ng navigational gate, ha? Oo, kasi nga natuklasan, kakaiba raw yung tunog. At narito po ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mausay. Agad na pinatawag ni Nabotas City Congressman Toby Chanco ang Japanese engineer na silang gumawa at nag-design ng navigational gate para inspeksyonin ang kakaibang tunog nito noong January 8 at January 9 ng taong ito. Kaya noong January 21, nagsagawa agad ng konsultasyon kasama ang Japanese engineer, mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at kanilang kontraktor. Ipinresenta ng Japanese engineers ang kanilang rekomendasyon para maayos ang tumutunog sa navigational gate. Ayon sa rekomendasyon, papalitan raw ang pins na may lubricating holes. The main problem ito dalawang pin is there is no lubricating hole, di ba? Walang butas na pagdadaanan ng langis. Kasi yan ay na-repair na pala ng 3 beses. Hindi alam kung sino nagpalit nito at hindi linagyan ng butas. Ngayon, kailangan palitan yung pin na yan at palitan ng pin na may butas. So, ang dapat gawin, pwede naman itong i-fabricate off-site. Ibig sabihin, hindi dito. So, ang hinihintay natin is pag ilang araw ito i-fabricate, tsaka ilang araw
yung pagkapit ng pag-alay. Dahil dito, susulatan ni Congressman Toby Chanco si DPWH Secretary Vince Dizon para mapunduhan ang preventive maintenance work nito. Sabi ng DPWH NCR, walang pondo. So, kailangan ako sumulat kay Secretary para hingan ito ng pondo. Kasi hindi magpipwede DPWH NCR na hintayin mo lang masira tsaka niyo popondohan. Dahil ito, preventive to bago hindi masira. Tuloy-tuloy din anya ang pag-aaral sa Second Navigational Gate at sa June 26, 2026 ay isasubmit na nito ang report. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayon, abay, maraming salamat kasama Jimmy Mahusay, abay. Ikaw nga namang yan. Alam mo, alam mo kasamang Felix, yung navigational gate na nasa barangay, ano bang barangay nakakasakupan yan, ha? Doon nilagay yan. Yan yung pumipigil ka, Felix, ng at mga kaibigan, ng tubig baha mula sa pag-high tide o dagat, ha? Para hindi pumasok yung katubigan pagka nag-high tide. Itong mga nakabagong mag-Disyembre, alam ko, bago magpasko, grabe yung high tide na umaabot ng 2.5, 2.8 meters. Kaya itong navigational gate na ito, Felix, ito yung pumipigil doon sa high tide na pumapasok sa mga lugar ng Navotas at Malabon. Kaya napakahalaga ho ito. Kaya tamo anong sabi ni Congressman Toby, ha? Hindi pwedeng hindi kagad galawin o gawin, ha? Hindi pwedeng bukas o sa sunod pa kasi pagka nag-high tide at sabayan pa ng malakas na pagulan ay siguradong baha yung mga lansangan sa Navotas at sa Malabon. Ganun kahalaga yung navigational gate na yan. Naalala ko yung navigational gate na yan. Hindi ba yan yung nasagasaan ng barge? Yun, oo, yan ang nasagasaan na kung saan talagang Tapos kari-repair pa lang, i-repair na naman. Oo, kasi nga yung palang yung piece na wala nga lagayan ng langis. Kaya babaguhin na ba tinamaan na magaling talaga. Ang kontraktor niyan, Japanese engineers yung kontraktor niyan eh. Oo, yung gumawa niyan eh. Kaya kita mo Japanese involved engineer. sila lagi. Oo. Ay, pero bakit kinakailangan hindi lagyan ng butas? Yun yung tenga, binubutasan eh. Oo nga. O, di ba? Pero yan, dahil nga sa pagpupursige ng butihing congressman, ayan, talagang puspusan yung kanyang pangunguna para talaga mabigyan kagad ng aksyon at hindi na dumanas ng matinding problema sa pagbaha yung kanyang mga kababayan, pati na rin yung kalapit lungsod, yung Navotas. Malabon rather. Okay. Mabigat yan kasi unang-una nga, magkano yung halaga nun tapos navigational gate, hindi pa nalagyan. Yung lalagyan ng lubricating oil. Oo, yun nga ang problema ron. Kumbaga sa sasakyan ka, Felix. 'Di ba yun yung sabi nga ng mga mekaniko, kapag ang problema ng sasakyan mo ay nasa loob, kailangan yan palitan niya ng piyesa na hindi replacement. No, kundi talagang kailangan brand new. Kasi nasa loob yan eh. Kakatok yan eh. Ay biro mo yan, nasa ilalim ng tubig yan. Hindi naman yan nasa ibabaw na kapag karaka-raka pwede mong i-repair. Pwede mong kumpunihin. Ayun, nasa ilalim ng tubig yan at ang nagpapagana niyan, talagang mekanismo. Hindi yung mano-mano, talagang may makina talaga, dipindot, mga push button. Ang nagpapagana niyan, hindi yung mano-mano na pwede mong itaas na sa pamamagitan ng mano-mano. Ayun, talagang hindi. Ipupush button mo. Kaya nagkakaroon ng pagtunog daw dahil nga doon medyo matigas ata yung kasi yan parang nung kinover namin yan, parang yung ka Felix na mayroong kumbaga sa sasakyan may shock na yan ang nagpapaangat, yan ang nagpapababa sa tuwing kailangan na pigilan yung tubig baha o tubig dagat na sobra-sobra dahil doon sa sobrang high tide.
So, hindi yan mano-mano. Kaya kailangan agad-agad na maisagawa. Oh, tumatawag si Caborex Pantalyon kasi hindi mo rin binati eh. Ay, magandang umaga kay Boris Pantalyon. Ako, patay tayo dyan. At kay, Tatawagan na kay naman ako Ninong dyan. Umpumilyare, magandang umaga rin. Oh. Oo, at magandang umaga sa kanila. At siyempre, babatiin ko na rin itong grupo ng Senior Citizen Association na Ogong Chapter sa pangunguna ng aming presidente na si President Grace Mendoza, ha. Maraming marami na ring mga na laging naka-active dito sa group chat namin. Itong sila Ma'am Lynn, si Esther Lina. Basahin ko lang to, si Ma'am Erlinda. Itong, siyempre, yung presidente namin, si Grace Mendoza. Si Marielo. Itong si Anissa, mga active to sa group chat dito, si Brother Joselito. Ayan, si Inocencia. Ayan yung mga nababasa ko lagi dito sa group chat na aktibo. Magandang umaga sa kanila, si Ma'am Marita. At ayun, yung iba pang si Brother Jerry. At yung iba pang hindi ko nabanggit kasi hindi aktibo sa group chat namin. Magandang umaga sa opisyalis at mga miyembro ng Senior Citizen Association Ogong Chapter. Basta ang Yan, importante, kahit walang mawala o mabawas, isasama sa listahan. Ayun ang dapat, no? Oo. Kaya nga yung interview natin Felix doon kay Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizen Party List. Dalawa pala yung Senior Citizen Party List, no? Isa yung pinamumunuan ng yung babae. Magsaysay. Yun, no. Milagros Magsaysay, yung isa. Yun, no. Dalawa pala yan. Kaya sabi ko, pag nagsama-sama yung dalawa yan at para maitulak talaga yung yung interview natin kay Congressman Ompong Ordanes, kaugnay doon sa pension, ay mas malakas, no? Mas maganda. Pero ito, bumati ka na rin lang, pinapabati ni Amitis. Tambong ko itong si Ate Roda Crisologo ng magandang umaga, taping listening. Kay Ate Roda Crisologo. Magandang umaga sa kanila. Tsaka itong si classmate, mga San Felipe, Clarice San Felipe. Bumabati rin ng magandang umaga at si Caborex Pantalyon niya na nasisira rin yung cellphone kakadayal. Kaya kasama Jim, at alam mo, isa pa sa mabigat na pinag-uusapan ngayon, yung tungkol dito sa naging pahayag nitong si Congressman Leandro Lebiste na binabangkit niya na ngayon daw sa Pilipinas ay merong de facto martial law. At kahapon, nagbigay ito ng kanyang statement regarding nito. Pero bago yon kasi mabahabang diskusyon yon, papasukin muna natin itong isa pang balita. Ito yung may kinalaman doon sa isang balita na anong tawag natin dito? Nabotas din ba yon? Hinahanap ko eh. Saan namin? Baka yung hinahanap ko. Ito, nakita ko na. Natabunan. Yung bilis matabunan eh. Valenzuela City. bilis matabunan. May nagdaos daw ng First Inclusive Summit para sa inklusibong edukasyon at serbisyo. Hataw kasama Jimmy. Ay, Tekat, walang sound. Anong nangyayari doon? Walang sounds talaga yan. Walang sounds talaga yan dahil nandito yung sound sa akin. Ay, hindi ko kaya, hindi ko mapasynchronize. Yun ang problema. Ganon? Hindi Oo, ba kayang isabay? Hindi ko kaya, wala na yung teknisa natin, pumasok eh. Ganon? Kasi nga, batay doon sa binabanggit mo Felix, matagumpay na naisagawa ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Wes Gatchalian, ang unang Valenzuela City Inclusive Summit na ginanap ito sa People's Park na pinagsama-samang ang mga ahensya ng gobyerno, tagapagturo, magulang, tagapagtuguyod upang palakasin ang pangako ng lungsod sa inclusivity for a person with disability o PWDs. Ang summit ay ginanap kaagad pagkatapos ng basbas
at pagpapasinaya ng Valenzuela Special Edition o yung ValSpeed Center Extension at ang groundbreaking ceremony ng Valenzuela Education Centers na parehong matatagpuan sa Barangay Malinta para sa inklusibo at accessible na mga pasilidad sa edukasyon. Oo, binigyan din ng alkalde na sa pamamaraan ng Education 360. Itong investment program ng lungsod, pati na rin sa pamamagitan ng kalusugan, nutrisyon at mga serbisyong panlipunan. Sa kasalukuyan, ang ValFreed o Valenzuela Special Education ay naglilingkod sa 1,120 mag-aaral na may mga kapansanan na sinusuportahan ng isang multidisciplinary team ng mga physical therapists, speech language, pathologists at occupational therapists. Binigyan din ni Mayor Wes Gatchalian ang inclusivity sa Valenzuela at higit pa sa silid-aralan sa pamamagitan ng mga ordinansa ng lungsod na nagtataguyod ng inklusibong trabaho. Binigyan ng mga kapangyarihan ang Valenzuela ng 285 tao na may mga pangsanan sa pamamagitan ng programa sa sahod at self-employment mula 2018 hanggang 2025. Natitiyak ng itong mga PWD ay mabibigyan ng patas at pagkakataon ng ganap na lumahok sa lokal na mga manggagawa. Ang pamahalang lungsod, mga kaibigan, ay nananatiling nakatuon sa pagbuo ng isang komunidad kung saan ang paggalang, pag-unawa at pangalaga ay isinasagawa araw-araw na tinitiyak na ang bawat pamilyang Valenzuelano, anuman ang kakayahan ay may dignidad, pagkakataon at may pag-asa sa hinaharap. Yan ang nilalaman ka, Felix, at mga kaibigan nung naturang summit, no? So nakapokus ito kung paano pinapahalagahan ng Valenzuela itong mga PWDs. Oo, kasi nga medyo lahat pala alam naman halos natin karamihan serbisyo nandun, ano? Oo. Alam naman natin, itong PWDs, ito yung vulnerable sector pagdating sa serbisyo. Kaya prioridad sila na binibigyan sa mga ganitong programa. Itong First Inclusive Summit nga. So, edukasyon, nutrition, trabaho. No? Hindi ibig sabihin na porque ikaw isang may kapalsanan, wala ka ng karapatan na magtrabaho ng katulad ng tinatrabaho ng mga normal. Oo. Kaya nga meron silang specialty na hindi rin natin kayang gawin. Oo, Diba? totoo yun. Pero teka muna, salamat daw sa pagbati, sabi ni Amitis. Oo, yung pagbati natin kay Ate Roda Crisologo. At si paring Edwin Moreno, meron daw report. Ang problema, hindi ko alam i-download yung paring Kalawit eh. Hindi ko alam saan hanapin eh. Wala yung technician natin. Oo, Wala ba yung technician natin? Hindi, may pasok. May pasok, okay. pina-set up ko lang at ayun. Magandang umaga kay paring Rene Tichanco ng DWRB 103.9 News FM at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin. Magandang umaga po. Ganun din sa Kasado ba? Yung Balitang Kasado, mga nakamonitor din ngayon, mga taga-Balitang Kasado. Oo. May magandang umaga sa kanila. Oo, magandang umaga at happy listening. At ano ba yung balita ni paring Kalawit? Medyo, paring Kalawit, hindi ko kasi alam. Hindi ko alam kung paano ito eh. No, anyway, at nakasama Jim, katulad ng binabanggit ko sa iyo kanina, ngayon, usong-uso yung mga batuhan. At hindi naman kaila sa iyo na nitong kamakailan lamang, ang isang kongresista mula dyan sa lalawigan ng Batangas, na very vocal at na naglabas nung tinatawag na Cabral File, ay humarap din sa Senate Blue Ribbon Committee at naglatag ng ilang mga nalalaman, pero kinumpirma naman ng DPWH na yung listahan na inilabas na nilibiste at saka nung Cabral File na sinasabi at yung file ng DPWH ay halos pareho. Oo. Pero ganun pa man, maraming batikos ang inabot ditong maraming Libiste. Oo. Teka, ano yan? Bakit may picture na lumabas? Wala dito, yo? Wala naman eh.
Ba't may picture So na bakit lumabas doon sa iba? Wala naman. Oo, ngayon, Picture ba yan? kaugnay dyan, nagkaroon ng, samot-saring batikos. Reaction. Itong si Libiste. Oo. At ang nangyari ay medyo nagbigay din ng kanyang pahayag si Libiste. Bugbog-sarado na rin bata eh. At sinabi ng kanyang nanay na senadora, nagsusumbong na rin, tumiyak sa kanya dahil sa kabut-saring batikos o binabalikan ito. Oo, kaya nagbigay ito ng kanyang pahayag kahapon. At ito yung bahagi ng kanyang pahayag. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kino-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming itinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayun, si Congressman Leandro Libiste at medyo halata mong masama yung loob talaga ng bata, ano? Oo, talagang ibinuhos niya yung kanyang ang kanyang sama ng loob doon sa kanyang mga pahayag Oo, at saka yung binabanggit na mga batayan nung pagkakaroon ng de facto martial law, tipong parang nangyayari eh. So, posibleng ayaw o hindi gusto ito ng ating Pangulo, pero ang tanong doon alam ba niya yung ginagawa ng mga nakapaligid sa kanya? Ay kahit sa panig ng mga aktivista nga eh. Kung papansinin mo anong nangyayari sa mga aktivista. Kadalasan, kapag ka ang isang tao ay pumupuna, isang estudyante, isang simpleng mamamayan, abay nire-red tag. O so, walang pinag-iwan. So, kapag ka nasa kasano yung nasa elangahin sa ng gobyerno, either kakasuhan ka o kaya naman bagawan ka ng sari-saring mga kaso o aligasyon. Alam mo, ito yung hirap ngayon na Felix sa mga pangyayaring yan, 'di ba? Kahit nga man si itong si Navotas Congressman Toby Chanco, 'di ba? Pilit niya ang pagtatanggol niya sa ating pangulo, pero ito namang mga kasamahan niya mismo, yung mga binabanggit niya na involved nga sa korupsyon, kaya 'di ba may pahayag pa nga din siya na yung regarding nga doon sa impeachment, 'di ba? Paano daw nila patunayan sa taong bayan ano ang kredibilidad nila para pumatol yung kanilang hanay o yung kanilang tanggapan nga, 'di ba? Tinagurian na nga Crocodile House. Parang ganoon din yung hinanakit na yan na itong pangyayaring ito sa kabila ng ginagawa ng Pangulong Marcos ay paano mapaigi ang mga mamamayan, yung mga nasa likod niya. Ito yung mga gumagawa ng kalokohan para lalong mapunta sa kumulo yung kanyang administrasyon Ay, nakakahinaya nga kasi dapat tinutulungan nila at pinupuno nila yung mali para hindi na nangyayari. Ang problema medyo nagiging iba yung nagiging reaksyon. So sa ganang atin lang, siguro sana pag-isipang maigi itong mga bagay na ito kasi nakakalungkot kasamang Jimmy. Oo, nakakalungkot. Kasi nga, sabi natin, gustuhin man ng ilan nating mga kababayan na magsalita pero napipigilan yung kanilang mga bibig dahil nangangamba sila
na baka sila pag-inita ng administrasyon. So sana, kung naniniwala tayo na mayroon ng umiiral na demokrasya, sa buhay natin, yung sinasabi nating esensya ng demokrasya. Pero may isa pang punto ron pero bago yung punto na yon, good morning muna kay Larry Garcia, bumabati na magandang umaga sa atin, at saka si Miss Maribel Marquez. Mamaya pag-usapan natin tungkol dun sa Camagong. Pero ang binabanggit ko lang kasama Jimmy, yung isang tinukoy ni Congressman Libiste, yung mga midyang bayaran at saka mga vlogger na mga social media vlogger na bayaran. Pero ang pinupunto natin dito ngayon, noong nakaraan linggo ko pa narinig yan na merong sinasabi si diba? Congressman Libiste na papangalanan niya o meron siyang ilalantad na mga media na binabayaran dyan sa House of Representatives. Di ba, Kapelex, maraming ang usapan ngayon maraming mga nagsusulputang usapin. Di ba, mayroong impeachment. Impeachment, dalawa na yun. Dalawa na yun. Tapos, yung dalawa, yung vice at presidente, yung talagang sinampahan ng Parehong may impeachment. impeachment. Maraming ang nagsasabi yung Felix na mukhang babaha na naman daw sa Congress ng pera. Bakit babaha? Ano ba meron? Baka dahil doon sa sinasabing impeachment, pero ngayon pa lang binabanggit na ni Libiste. Yung tungkol doon sa Oo, yung tungkol doon. Pero teka muna at sige lang kasamang Jimmy at ako lang merong pagkakabalahan dito. Oo nga kaya nakakabahala din yung ganong sistema. Binanggit na ng butihing Congressman Libeste kaugnay doon sa may mga medyang binabayaran daw, tapos yung mga social media mga vloggers babayaran din at ngayon siguradong sabi nila babahan ng pera. Oo, dahil nga siyempre andyan yung suhulan. Sana naman sana naman wag ganon. Sabi nga ng ibang congressman, paano daw nila isasagawa yung mga ganong pamaraan ng paglilitis o yung impeachment kung sila mismo ay wala ng kredibilidad dahil nga doon sa mga lumalabas na mga paratang. Pero teka muna, may report tayo. Balikan natin yung kasamang Jim. Meron lang tayong report na tatanggapin galing sa ating kasamang Edwin Moreno. Hindi nakatiis. Hindi nakatiis. Sama Edwin. Magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga kasamang Felix. Hindi ka nakatiis, ano? Parang katabi mo lang, Anong nangyari? Sama Edwin. Nag-i-scratchy. Kasamang Felix, sa video report yun, naka-forward sa'yo. Pero kung gusto mo, babasahin na lang natin para... Sige. Sige. Alaman din. Oo, malaman ng mga kababayan natin kasi hindi ko alam i-download yun Ano nangyari ba't scratchy? Ito yung kasama Felix, yung kaugnay dito sa 1.3 milyong pasyente naka-avail ng zero balance billing ng gobyerno. Maganda. Naririnig mo ba kasama Felix? Sige, diretso ka lang. Kasama Felix. Diretso ka lang at pumapasok ka rito loud and clear. Kabuang 7.5 bilyong hospital bill ng 1.3 milyong pasyente sa mga DOH hospital ang nasakop ng zero balance billing sa pagtatapos ng taong 2025. Ayon sa kagawaran, mula Hulyo hanggang Disyembre, nasa 47.65 billion ang libreng hospital bill sa mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation facilities
Paigpit na pinatutupad ang zero balance bill sa lahat ng DOH sa hospital alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa pangangasiwa ni DOH Secretary Ted Herbosa. Batay sa ulat kasamang Jimmy, hindi bababa sa 70% ng mga hospital bill o hospital bed sa DOH Hospital ay nakalaan sa basic accommodation. Kaya tinatayang 70% din ng mga naka-admit ang benepisyaryo ng programa dahil sa aprobadong 2026 budget ng Kagawaran. Nakalaan ng 1 bilyong pisong pondo para sa ilang local government unit hospital at karagdagang 1 bilyong piso namang pondo para sa operasyon ng 4 na specialty hospital. Dagdag ni Herbosa, mas mapapalawak pa ng Kagawaran ang implementasyon ng programa. Mula dito sa labas, ako si Edwin Moreno para sa TWRB 103.9 Joseph M. Ikaw ang una. Tama, Edwin. Wala. Oh. Bumitaw ka agad. Hindi, nandyan pa eh. Bumitaw na nga. Nandyan pa? Kasi nag-message si Arnold Paron. Oo. Kaya sabi niya, congratulations sa 120k follower ng Kalawit News. Ba? Ay, Wow! 120,000 Dami! follower ha. Pabalato naman, kahit ano lang. Kahit 1k lang na follower. Oo. Hindi naman magpapahuli yung The Observer diyan Sa pumalo ka na rin, Pantaraw, maulan ngayon. Sabi niya. Maulan. Magandang maulang umaga. Sa Impanta Quezon, sabi ni Calino Brin. Ayan, bumalik si paring Edwin Moreno. Hindi tayo marinig kanina. Anong nangyari rito sa Mamana't hindi tayo marinig? Naririnig naman natin siya. Paring Edwin. Yes. Naglulus talaga Ayan. Okay na ba? Okay na. Okay. Sandali, ilipat ko dito sa kabilang kambyo ha. Medyo dalawa itong kambyo na to. Yes, Ang problema nga lang, bakit Ayan. anong nangyari dito sa mga Nililipat kambyo na to? At Nililipat mo sa palit-palit. tersera. Ayun. Okay na, Abang Edwin. Baka yung headsets ko ang may problema. Headset. Huwag ka nang gumamit ng headset. Yung pala, yung tumutunog kanina pa. Ayan nga, tama Sa yun headset nga. nga, hindi pala rito sa aparato. Ikaw. Magtanggal ka na ng headset. Tapos mo na yung headset mo, buburahin yan. Loudspeaker. Sabi ko kay Idol Arnold, baka pwede forward ko muna sa kanya yung Gcash ko. Bakit mo naman ipo-forward? Paano naman mawawalan ka ng Gcash? Yan na iniisip ko, baka wala na ako ng Gcash eh. Pero may sinabi siya, sabi niya kanina, baka pwede raw, i-forward ko na lang sa inyong dalawa. Hindi nga kami nga babalato sa iyo kasi ang sinabi rito ni Idol Arnold Paharon, congratulations sa Kalawit News sa 120k na follower. Abay, naman magaling namang pinagagawa mo at ang dami mong follower. Palato naman dyan, palato. Kasama Jimmy na nagkataon lang na ilagay sa page ko yung numero. Pero congratulations ha. Pag ganun yung Kalawit News pero ang daming follower. Sa bagay, yung kaibigan mo na si Tore, hindi malaman kung nagretiro na o ano pa eh. Nagretiro na ba talaga yung kaibigan mo, ano? Ang alam ko, hindi pa eh. Hindi pa nagretiro. Ang sabi niya, pag-uusapan pa, upuan yung problema. Hindi pwedeng basta-basta mag-apply siya ng optional. Sa bagay, pero ang pronouncement ng Malacanang, retiro na siya eh. Tapos siya pala naman, hindi naman siya nagre-retiro. Hindi, yun nga yung nakakalito para sa taong bayan. Hindi nila ngayon malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang matindi niyan kasi, hindi ma-promote yung kasunod na general. Hindi, hanggang 3 star lang. Hindi pwedeng tanggalin yung star kay Tory dahil siya pa yung aktibo pa siyang
aktibo pa siya sa serbisyo. Oh, pero para sa kapakanan ng ating mga kababayan at mga sumusubaybay, paring Edwin, ilan bang general talaga dapat? Ilang 3-star general dapat ang meron tayo? Sa 3-star general, kasama ang Philips, napakarami nila eh. Bali, tatlo sila yung 3-star general na nasa PNP ngayon eh. Yung second man, itong si Kwan, sino ba yun? Yung nailabas mo sa page mo kahapon. Oh, bali tatlo, yung saka yung Deputy for Operation, 3-star yun. Eh, yung hepe naman ng iba pang departamento sa loob ng Krami, ang alam ko, may 3-star, 3-star rank pa rin, kaya marami sila. Pero ano eh, di ba pwedeng bigyan na lang ng bigyan ng star yan para wala nang pagtatalo? Eh, tanong natin kay kasama Jimmy kung pwede yun. Pumunta nga mo sila sa akin at marami akong star Alam mo, na nakatabi rito. kasama Jimmy, nagpapasalamat din yung kolom ng Kalawit dahil sumagot itong pamunuan ng DPWH sa Quezon 2nd District Engineering Office kahapon Oh, aba, maigin man. regarding doon sa tugon nila doon sa DPWH Quezon 2nd District sa Infanta Naka Road. Sinasabi doon sa reply, hindi pa raw nila hawak yung budget, pero once na mahawakan nila ito, agad nilang aaksyonan yung Infanta at Pinal Macarapison na ito tutupad ng kanilang tanggapan. Ibig sabihin, pag nahawakan yung budget, pagagawa agad o gagawin nila agad yung kalsada na yan na nag-uugnay sa Laguna at saka sa Quezon. Correct. Base doon Hala ko naman, pag nahawakan yung budget, pamimeriendahin ka. Kala ko, pagka nahawakan yung budget, mangingibang bansa muna eh. Oh. Ganon? Hindi balit, ano. At least ay meron tugon. May malinaw na tugon yung DPWH. So, sa mga tiga Quezon, wag ko kayong mainip. At kapag na-release yung budget, sigurado na gagawin na ko yung kalsada. Ang problema ibibiding pa yan Hindi kailan lang inaproban yung budget natin. Ibibiding pa yan. Hindi kailan nagagawa yun. So, tagulan na uli. Oo, sabi nga, dagdag pa dito kasama Philip, kasama nga Jimmy. So, balit ang kaukulang pondo o allotment release order o SARO para sa nasabing proyekto ay hindi pa nailalabas. Dahil dito, hindi pa po namin sumasailalim sa bidding practice at ang pagsisimula ng proyekto ay hindi pa magagawa. Ayun ang sinasabi natin, ibibiding pa yan, hindi kailan pa gagawin yan. Pero teka muna, bakit kinakailangan niya pala samantalang meron namang maintenance fee, maintenance fund, road maintenance? Bakit hindi charge sa road maintenance? Kung tinutukoy nila na pondo na yan, baka reblocking yan Hindi ko nga alam, mismong si Mayor Ruanto, di ba, sinabi niya na approve na yung budget ng General Appropriation Act noong 2025. Pero reblocking yun. Doon yun pundo yun doon sa sinasabi niya yung lubluban ng Kalabaw na highway dyan sa Infanta Quezon. Oo, pinatignan na actually, pinatignan ng daw ng Department of Agriculture kung pwedeng taniman. Hindi naman pwede kasi buhanginan pala Tinatampakan lagi ng buhangin yung kalsada So, hindi pwedeng taniman. Buhanginan pala. Ang sabi ni kasamang Jimmy, lubluban daw ng Kalabaw yun Ang gira kayo, duman tayo ron motor na nakalublob Motor lang nakalublob. Talaga maloko itong si kasamang Jimmy, lubluban daw ng Kalabaw. Mahiya ka naman sa taga-DPWH. Kung tagurian mo, lubluban ng Kalabaw kaya pala naman nag-react yung taga-DPWH. Sabihin pa naman, lubluban ng Kalabaw. Ikaw talaga kasamang Jimmy, Para ka lang lubluban ng Kalabaw yun. Bako-bako lang. Kasamang Edwin at ka Felix. Ano yun, di ba nung dumaan tayo, daig pa nating dinidribble sa loob ng sasakyan dahil, ang ulo mo, pag ganun-ganon,
Oo. Hindi Hindi, ko kung alam. sa Rizal, Hindi naman. kung dito sa amin, sa Teresa, sa Morong, pwede tayong ikumpara sa Ruhat. Uy, Ruhat. kasi O, duhat. Kaya kakalugin mo na sa asin bago kainin. Sabi ko, di sa Quezon, ano yan, parang ang mga liputi. Di puti. O, kakalugin mo na sa asin bago kainin. Pag dumadaan ka kasi parang kang liputi na kinakalog eh. may bako kasama Philip na banggit mo yung nabanggit mo yung Morong. Tingin ko, tingin mo? Aba, malapit na pista ng Morong ha. Meron na silang parada kahapon. May street dancing competition sila. Tanungin ko lang kung kumita itong si Major dyan sa Teresa, dyan sa Morong. Sino? Meron daw pasugalan dyan na ayaw niyang ipasarado. Baka naman kumikita kaya ayaw pasarado eh. Kasi kung hindi kumikita yun, hindi isasarado yun. Malamang, tatanungan natin sa kanya kung nag-ambag doon sa sa funding ng handaan sa pistahan. Iba lamang, baka sinama na ron. Ba talaga yan? O may Pinaghahandaan pala talaga background yun, din. Naalala mo ba nung araw tayo? Doon sa dating mayor? Oo. Yung dating mayor, oo. O di ba naningil ka ron? Oo. O tama na, huwag mo nang dagdagan. Baka kumalat pa eh. Ano yung siningil nyo, ha? Parang Kung na-obvious hindi ako ako dyan, ha? nagkakamali, sabi ni kasama Naisecure ako dyan, ha? yan daw yung dating barangay captain. Oo. Tapos nagkas-advance, hindi naman naglagay ng negosyo. Hindi, oo. Hindi na nga Yun palagay. na yung kasama Jimmy, nasabi na. Yun na ba yun? Yun na yun. Bakit naman? Yeah. Oo, balitang pitik bulag tayo ngayon. Oo. Napitik bulag tuloy si Major. Oo, Major pero problem tama-tama pala na yan, general lang si kasamang Edwin. Tanungin natin, ano ba yung nangyaring raid nung PNP nung January 25 ba yun, 26? Diyan sa isang mining company sa bahagi ng Mindanao na meron 24 na nahuli. Dalawa Chinese national kasama. Oo, 2 Chinese national nga. Yung nakasama ron. Hindi natin alam kung hindi ko alam kung saan napunta yung mga nahuli. Pero hindi, ano yan, kakasuhan yan. Pero yung mga nakumpiskang mga gamit, sa pag-iingat yan ng Region 10, Mines and Geosciences Bureau Region 10. Oo, yan, correct. Yun ang sabi nila. Well, kasi bina sila ng mina, wala namang compliance, so natural ulihin. Yung nga sinasabi, illegal daw na nagkakagawa ng pagmimina ito sa sitio Bogwak, Barangay Tinggalan, sa bayan ng Opol. Ano? Okol ano yan? Bayan ng Okol. Sa nito, sa Philip, sa Cagayan. Oriental. Negros. Negros. Negros ba yung Misamis Hindi, Oriental? parang hindi Negros yan, parang Basta Misamis Oriental nakalagay eh. yan, Misamis Oriental. Oo, kasi Region 10 eh. Hindi, Negros. Oo. Oo. Kasama Hindi yata Negros, Mindanao. Hindi mo ba kamag-anak yung 2 Chinese na nahuli rito? Hindi naman ako mukhang Chinese, kasama Jimmy. Lalo naman hindi ako. Ako'y kamukha ni Limahong eh. Baka si kasamang Edwin. Kasi kamag-anak ni Pero teka muna ha. At yun nga pala, total, pinagkwentuhan natin yan. Yung Paracale, meron din palang nahuli, Jose Panganiban. hindi ko Jose Panganiban, yung sa bahagi ng, Camarines Norte yan, meron ding inisuan ng cease and desist order ang Mines and Geoscience Bureau Region 5. Oo. Doon sa illegal operation din yan, no? Kasi ibibiyahe sana papuntang China yung mga iron ore. Pinigilan sila ng Philippine Coast Guard kasi hindi pala naman nagko-comply ito. Illegal din yung pinagkuhanan ng iron ore.
Oy, ganun. O, kaya nauuso mga palusot eh. Papuntang China rin yung barko. Oo, wala. Oo, nakuhaan ko yan, nadaanan ko. Walang mga karga permit, walang mga permit. So, ang ginawa nito, hinold yung pag-alis ng barko at yung laman ng barko ay pinadiskarga dyan sa bahagian ng Jose Panganiban sa Camarines Norte. Kasamang Philip, ang latest, ibinaba yung mga core na kinarga at pinalayas yung Barko. barge o yung barko na umuwi, bumalik ng walang karga. Oo, papunta ng China. Oo. Ay, pero Ayan. magandang balita yan, dun sa dalawang magkasunod na operasyon na yan ng PNP at saka ng MGB o DNR, nakikita natin na tipong medyo seryoso yung gobyerno ngayon sa paglaban sa mga illegal na nagmimina dito sa bansa. Correct. Oo, sabi nga nila, sila, nakabase doon sa pag-iingat ng kalikasan. Oh, sa kabilang banda naman, habang pinipigilan yung mga illegal, yung legal naman, abay tinatambakan ng pulis para lamang makapasok. Ito naman yun sa bahagi ng Dupax del Norte. Oh, sa Nueva Vizcaya. Yung Google yung Corporation, parang- di ba ilang araw na yung barikada riyan, nag-umpisa pa yata nung June 23. January 23. Galing Hanggang ngayon, nakabarikada pa kasi legal daw yung permit para sa exploration. Kaya tinambakan ng pulis. Mga 17 pulis daw yung nakatambak doon araw-araw at may mga kalasag. Grabe, ang dami. Oo, para paalisin yung barikada. Kasi yung korte, dyan sa Nueva Vizcaya, ang Regional Trial Court, nagbaba ng kautusan ng temporary restraining order. Temporary, pagkakay ko, injunction order siguro to, court injunction. Kasi gano'n nakatagal eh. Pero kasama Philip, kung mayroong mga illegal mining na nag-ooperate na nahuli ng kapulisan, kung sumagi sa kwan mo, sa pangano mo, yung 2 milyong suporta na para sa indigenous sa people ng Mati-Nickel miner naman yan sa Mati City. Bibigay daw ito. Davao din yan. Indigenous people, kasamang Felix. Baka ano yan? Kung galing yan, anong company yan? Yung Hallmark Mining Corporation. Oo, yan. Di ba yan yung dumaan na nagpaparada ng habang nakatayo ka dun sa may Melvin Jones? Hindi ba yun yun? Yung nagbigay yata sa akin ng t-shirt. Di yan, kapitbahay nila yun. Nagbigay ng t-shirt sa'yo. Wait, ba? Oo. Kasi alam ko yung t-shirt mo, nakita ko, siya na gold yata yun eh. Oo. Yan. Kung yung hallmark, yan yung dumaan habang nagbabalita ka dun sa harapan mo. Oo. Sa ilalim ng ano yan, kapag ka meron ganung mga presyo, dalawa lang yan eh. Baka ito yung sa bahagi ng Social Development and Management Program o SDMP. Correct. SDMP yung Management and Development Program. Base Oh, doon sa Social kanilang- Development Management Program. Ako, magaling ako manghula pagka mga ganyang presyuhan eh. Oo. Naka-highlight daw sa investment para doon sa mga indigenous people. Taon-taon pala binibigay itong 20 million na to. Kasamang Felix. Hindi, taon-taon yan kasi ang programa ng Social Development and Management Program, 5 years yan eh, long term. Oo. Ang O laking pera tuloy-tuloy nito. yan. Ngayon, kung taon-taon binibigay tapos indigenous people, duda ako, hindi lang STMP yan, baka royalty yan. Nakalagay kasi taon-taon na ibibigay yung 20 million. Base O tapos doon sa- SDMP. Oo, tulong, suporta. Posibleng SDMP nga, baka SDMP fund yun, yung 20 million. Lucky, Pwede yun. Taon-taon na mayroong pondong 20 million para sa Social Development and Management Program. Iba pa, yung binabanggit yung kanina ng royalty. Kasi kapag ka yung isang lupain ay tinatawag na ancestral land o ancestral domain, yung mga katutubo, mayroong particular na kaparte yung tinatawag na royalty. Yung ganito pa kasamang Philip, positive bang naibibigay ito sa mga kababayan nating indigenous people? Hindi pwedeng hindi. Kasi hindi naman pera yan eh. Ang ibinibigay na yan, in terms of education, social services,
health services, infrastructure, gano'n. Hindi naman pera na binibigay, hindi cash. Binibigay yan through project at iba't iba pang uri ng ng tulong. Maganda, kasama na rin yung gamutan. Oo, mahirap na. Baka mapaghatian pa yan. Magaya pa yan dun sa Hindi yan katulad ng DPWH The Ghost Project. Oo. Kaya pala ang sabi, wag daw pumunta si Kuyang Jimmy doon sa Davao City. Sa map. Parang gusto pang mangutang ni Edwin Moreno sa mga Edwin, parang gusto pang mangutang Para lang yan sa mga dadaanan ng ng negosyo roon. Ibinibigay na nga sa yung GCash number niya eh. Development program. Kahit nawalan siya ng GCash number, importante mabigay sa'yo. Oo. Napakamalas mo naman magbigay ng GCash number, ibabalik ko rin sa'yo yun eh. Wala pa rin laman. Pero teka muna, ano ba yung iba pang mainit? Tinanggap na yung pangalawang impeachment. Oo nga, mayroon naman, nag-file. Yung Makabayan Black, kasama yung bagong alyansang Makabayan, nag-file. Nung una, hindi tinanggap. Ngayon, tinanggap na kasi dumating na si Secretary General Cheloy Garapil, si Atty. Garapil, yung kaibigan mo, Haring Edwin. Kaibigan ni Kajimi yan eh. Di ba best friend mo yung mister niyan, si Atty. Cheloy? Kaibigan ni Kajimi si Chiloy. Oo. Dati Bakit yan. lagi sa akin Dati yung ang kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. At si siya Felix naging yan. Secretary General ngayon ng House of Representatives o ng Kongreso. Tinanggap na. Si Tinanggap Felix na raw yan, yung dating impeachment complaint ng Makabayan Black. Kaya lang itong problema nito. Ang sinasabi ng batas, ilalim ng konstitusyon, isang impeachment complaint lamang sa loob ng isang taon. Dalawa na yung tinanggap. Dalawa. Di anong mangyayari na doon? I-dismiss yan. Madidismiss yun. I-dismiss yung isa. Kaya tinanggap na eh. Baka mateteknikal na ulit, katulad ng dating impeachment nung Vice President. Ibig sabihin, kasamang Felix at kasamang Edwin, ibig sabihin ba nun, hindi alam yan ng mga Makabayan Black na mayroon ng unang pinatanggap o pinareceive na impeachment complaint labang kay Presidente Bongbong Marcos? Alam yun. Siyempre, sa So, technicalidad alam kasi, din hindi rin nila- natin alam kung anong gagawin ng Justice Committee ng House. Kung ito ba, didinggin So, nila pareho alam- at pagsasamahan yung dalawang impeachment. May rumors kasi kung kasamang pagkasamahin, Felix at kasamang Jimmy na kaya daw nag-file ulit. Kwan daw yun, estilo para hindi tamaan lang na impeachment ng Pangulo. Para hindi mag-prosper, para hindi magtagumpay yung impeachment. Kaya nga, so lumalabas Itong na itong mga Makabayan Black, talagang hindi din nilang direktang binabanatan itong kasalukuyang administrasyon. Di ba? Dahil... Nananawagan sila ng pagpapalayas eh. bakit alam nila na ganon? Tanungin ko lang kayong na mayroon dalawa. ng impeachment Sino dati? kaya yung advisor nung... Sige, Sino kasama kaya din. yung advisor niyan? Hindi ko yan. Ha? Ay, Hindi ako. talagang gusto nilang mag-file ng impeachment. Ang problema nga lamang, naunahan sila. Yun ang tanong. Bakit nagpauna pa kayo? Parang may kwan yun ah. Ay ngayon, may rumor doon sa unang nag-file na allegedly, ang sinasabi ni Congressman Erice, parang ito yung dating naging tanggol sa unang ginang. Patanong natin Doon sa yun. isang issue na mayroong usapin ng sampalan yata yun. Palagay ko alam ni Chilo yan, kasamang Felix. Oo, nakita ko yan eh. Duman sa akin, nagawa ko yung istorya na yan kay Congressman Erice na yan eh. O, diba? Kung totoo yun, ang ibig sabihin, yung bangunang impeachment ay ginawa para i-discarrel yung mga susunod na impeachment. Kasi ang sinabi ni Congressman Erice dun sa kanyang statement ng nakaraan, kung siya ang tatanungin, ang ipinel na unang impeachment ay walang sapat na forma at sustansya. Yun ang batay ng impeachment. Kung walang sustansya, wala sa forma,
malabo ka na mag-prosper. Kaya Sana lang, lang, halimbawa, i-discuss dininig nila mo ng yun. advisor niya. I-dismiss mo dahil hindi sufficient yung permanent substance. Ang ibig sabihin ngayon na-hearing mo na yung isang impeachment. Paano yung pangalawa? Sabi ng konstitusyon, isa lang. Siya lang. Di Parang technical pelet. na agad. Parang pelet. Kaya ano yan, Sana focus. hindi kasama din yung advisor ng mga yan. Hindi. Kaibigan ito ni Congressman Erice. Ito pa yung kaibigan mo kasamang Edwin. Kapitbahay mo dyan sa San Mateo. Oh, Yung sinasabing merong malaking quarry operation dyan sa San Mateo. sa Bonrock. San Mateo ba yan, Montalban? San Mateo yun. Yung Majestic, Oh, di ba, pumorma rin na magpapail ng impeachment, hindi yata tumuloy, yung kaibigan natin. Si Mike Defensor. Nagsabi nga, nagparamdam nga, magpapile daw. Pero tinulungan niya ng Pangulo ng kumandidatong mayor yan Baka... Paano pa siya magpa-file? Baka gustong magpapansin. Pangatlo na nga siya. Pangatlo na, hindi pangatlo na, na wala siya. nang endorser, umatras si Marcoleta. Oo, Ba? wala na. At saka, alam kasi nila na wala na rin mangyayari kasi maibabasura lamang kapag ipinilit nila na mag-file uli sila ng impeachment. Ibig sabihin, yung yung press con, papogi lang yon. Naunahan sila. Wala tayong magagawa. Ganun yun At saka umatras na yung endorser, umatras na. Kasi Kaya lang, nasi-single out din. ngayon si Mike. Nasi-single out, parang may mga nababasa kong artikulo na banat sa kanya Si Mike Defensor. Oo, laban kay Mike Defensor. Kaya nga, pati yung kanyang quarry, binabanggit yung Majestic. Oo nga, yung quarry niya na yun, nireklamo yun, illegal daw yan. Wala daw yung permit sa MGB. Meron. Hindi totoong walang permit. Paano namang hindi magkaka-permit yan? Dating kalihim ng DNR yan. Ganun ma. Ikaw ba naman dati mong boss mag-a-apply sa'yo, hindi mo papayagan? Hindi mo bibigyan ng permit? Ito na nga ba, kaibigan ni kasama Okay yung lang yan. Mahusay yun Ikaw talaga. Okay lang yan na at least may permit, di ba? Huwag naman yung iba nga, di ba? Kaya ang usapan natin kanina, nag-umpisa doon sa mga illegal quarry na tawag doon? Nagtitreasure ng gold ng mga nahuli dyan dahil wala silang permiso. Oo. Ito, may message si Don Torbeles. Oh. Ano na naman? Yun daw kumpanya ni Mike Defensor dyan sa Rizal, ang pangalan daw Magic Ticks. Magic Chicks. Ano ba naman ito si Torbeles? Majestic yun, hindi Magic Ticks. Nakulo ko talaga yung Para may Tony, katunog din yan dito Kahit sa kailan ka talaga, magkape ka na lang. Parang Ito. Felix, parang may katunog din yan dito sa sa monumento. Ano? Yung pangalan ng ano na yan? Yung pangalan ng quarry na yan? Ano pangalan no? Majestic, Magic, ano? sabi ni Torbeles, Magic Ticks. Oo, dito sa monumento mayroon din yan, Majesty. Majestic naman. Kapag ka nananakit yung katawan mo, pumunta ka lamang doon at aalisin yan. Si kasamang Edwin, lagi yan doon Parang suki kayo dyan Bumagsak sa masay. Pero ito yung sinabi ni Reyes rin naman. Para daw sa kanya, ang sinampang impeachment, palabas lamang daw yan at para lang masabi na may kumakalaban sa kanila. Yang mga iyan ay pinag-aralan at alam nila ang batas. Kung totoo raw, ay sana nilahat na nila yung unang impeachment case. Pero dahil nga sa palabas lang, ginawa nila. Dalawa. So anong mangyayari? Bali wala ang kanilang ginawa. Sayang ang pera ng taong bayan na sa ginagawa nilang pinapaikot-ikot lamang ang mamamayang Pilipino. Yun ang sabi ni Reyes. Ayan pala si Reyes Ray. Yan yung tanungin mo ngayon kung kumita yung tigamorong. Ayan, tama. Kasi tigamorong yan Tigamorong yan. Oo. Kumita ba at nabahagi na? May nabahaginan ba?
Oo, yun tanungin mo. Oo. Sabi ni Reyes, hindi raw siya, no comment daw siya. Ano comment daw? Ay, si Charlie Mendoza, bumabati na magandang umaga, Idol, good DM. Si Alerto Balita Hota, magandang umaga rin daw. Ay, si kasamang Jojo Sikat. Si Alan Bordeos at si Pangulong Nilal Cuber na nasa Baguio ngayon. May bumabati na magandang umaga. At Sabi ko sabi nga niya, sa kanya, congratulations kasama kay Kalawit. malamig lang. Bakit si Kalawit lagi ang ingat siya sa pinakongratulate? Guru Taron eh. Oo. Pinakongratulate yan ni Pangulong sabi ko, Nilal Cuber. Oo, yan. Abay, isa na lang. Meron kasing nangihingi tayo ng feedback sa DNR. Ano nang nangyayari doon sa tinalakay natin noong nakaraang Sabado? May kaugnayan doon sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa bahagi ng Negros. Oo, yung hacienda niyo yung kasama, Jim? yung hacienda Hacienda ni Escolastica. Oo, hacienda Barangay Mabini, Scholastica. Cadiz City. Oo, at sa pamamagitan ng Scholastica United Farmers Association na tinanggalan ng Certificate of Land Ownership Award, kinansila ng parad Oo. na siyempre may alam Balik. din yung Penro. So umapila sila sa tanggapan ni Kalihim Estrella at sa katunayan nagdesisyon na yung tanggapan ng Kalihim na sinasabing mali ay yung ginawang pagkansila sa Certificate of Land Ownership Award at ang sinabi nila doon, lack of jurisdiction. Tama. Jurisdiction, paano nangyari yun? Hindi, ibig sabihin, hindi tama yung ginawang pagkansila ng titulo ng CLOA. Walang karapatan yung para. Walang Tama. karapatan yung probinsya na magkansila ng Certificate of Land Ownership Award dahil ang tanging karapatan ay sa kalihim ng Department of Agrarian Reform. Ngayon, kasama Yun ang tama, Felix, Ron. alam na nila na mayroong pagkakamali. Hindi ba pwedeng aksyonan nila para maibigay na doon sa mga magsasaka yung klowa na kanilang inaasam-asam? Ayun ang problema. Kasi nagkaroon na ng kautusan na ibalik na yung mga magsasaka sa lupa. I-reinstall. Correct. Ang problema, ang ginawa ng provincial, humingi ng clarificatory sa tanggapan ng kalihim. Talagang ano, no? At parang duda doon sa nilabas na desisyon ng kalihim ng DAR. Oo. Aba, ang ibig sabihin ba niyan, mas makapangyarihan pa yung mga taga-provincial Agrarian Reform Office kumpara doon sa mga Kumpara- taga-national? Kumpara Yun ang sa Parang kalihim sinasabi ng lang DAR? doon, Anong meron? parang sinasabi lang doon na ako yung boss mo, ako nag-utos na wala kayong karapatan na kansilahin yung CLOA. Tapos, tinatanong mo ba, humihingi ka pa ng paglilinaw? Abay, tinamaan ng aswang talaga. Pinukwestiyon ang Anong- desisyon ng kalihim? Tinamaan ng Ano yan? Sige nga. May Pag tayo yan, tinatanong si paring Edwin, ano raw ang meron? Anong Ano meron? meron? yan ang Kasero ba yan? Ayan, ito, may dumating na sagot. O ano? Ano sabi? Ayan, mali ang tanong ni Morino. Dan Torbeles, mali ang tanong ni Morino. Morino. Dapat ang tanong, magkano? Ayun yun. Ayun. Oo nga, magkano. Maraming salamat kasama ng Dr. Beles. Napapaganda mo yung diskusyon namin eh. Yung sinasabi kanina, magic ticks. Ngayon naman. Oo. Magkano? Si Dr. Baka Beles kasi lamang yan, nagtatanong mga yan, babayan na kanina buhay na nagtatanong napunta. kung magkano, ha? Oo, Kasi kami man, magkano hindi raw. namin alam kung magkano eh. Oo. Ay, pero isa yan sa ipinananawagan ngayon ng mga membro ng Scholastica United Farmers Association sa tanggapan ng kalihim ng Department of Agrarian Reform na igiit yung kanilang desisyon na ma-install sila doon sa lupa na kanilang sinasaka. Mantakin mo, 54 na Agrarian Reform beneficiaries na inisyuhan ng comprehensive, ano tawag dito? Collective title. Basta kinansila na lamang. Pambihira. Ano ba yun? Ibig sabihin, hindi bali kung isang magsasaka lang kinansilan. 54 pala to eh. Dami, ano? 54. 54, oo. Oo.
At ito yung provision ng CARP kasi yung dati magkaroon ng collective title. Para raw Sino kaya matibay ang pinansin? laban. Nawala ng Sino kaya tibay. pinanser ng Barja na sila yung 54 na klowa? Oo, kinansi. Isang klowa lang yon sa 54 na Isang magsasaka klowa lang kasi yun. collective title eh. 54 na Sino kaya pinanser beneficiary. nun? Kasama Jimmy, baka alam mo yung pinanser nun kung sino yung nagpa-cancel. Ang alam nagpa-cancel natin, ay yung yung mga in kinansupa. favor of, anong tawag dito? Anong Yung pangalan mga nito? ng asyenda, yung Mr. Lib, alam ko. Mr. Lim yung yung nakapwesto. Pamilya Lim. Ito, yung Lim Salderiaga, Lim. oo. Lim Salderiaga. Pamilya Lim at Salderiaga yung yung nagpakansila na sinasabing siyang may-ari talaga ng titulo. Dapat ng lupa, ayun ang sinasabi nila. Makausap natin para malaman natin kung totoo yung kanyang titulo. Oo, hindi ba rin siguro binanggit lang natin para magkaroon ng follow-up at one of these days kalbugin natin yung tanggapan ni Secretary De Los Reyes at kung mayroon tayo ng pagkakataon sana kung yung lang in-order ni paring Edwin ng mga aeroplano meron na yung kaya helicopter napuntahan natin agad yung Negros Ginagawa pa raw dun sa Malampaya. Ayaw ko sumama kayo kasama ni Edwin kapag karuro yung sasakyan kasi tama may nalunod na barko na sinakyan na Roro ayaw ko sumakay doon. hindi naman Roro yun, barko talaga malaki Barko talaga Roro nga pala yung nalunod sa parte ng Zamboanga Oo, Roro yun, maliit lang yun. Barko talaga yung sasakyan, walang problema doon. Wala. Ako, sasakyan na lang ako ng walis kapag gusto kong puntahan yon. Gusto mo sumama sa akin? Taga-secure ka yata. Kapag gusto mo sumama sa akin, hala, tara. Ora mismo, lakad tayo. Alipan tayo. So, yung pa pala yung isa, yung sa Sitio Camagong, balikan natin ng konti. Kasi, sana magkaroon na ng linaw yung binabanggit na parte ng Proclamation 1636 na tila yata mayroong mga nagbebenta. Baka tanong natin kay Kapitan, di kaya nga alam yun? Ay Kapitan. Oo. Alamin natin sa mga darating na araw. Pero ngayon, palibase alas 9:03 na, tayo magbalot-balot na muna. Una ka na, paring Kalawit. Maraming salamat sa isang oras na pagsubaybay po ninyo at sana po huwag kayong bibitaw sa mga susunod pa namin mga programa. Bye-bye, kasama Felix at kasama Joey Mahosay. Okay, maraming salamat. Si paring Edwin Moreno po yon ng Kalawit News. Ay tama-tama, tabayanan nyo po yung programa niya pag Sabado, alas 9 o alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayun, at yun nga pala, hanggang ngayon ay problemado pa rin yung mga taga Teresa Rizal, kaugnay pa rin dito po sa nangyayaring kakapusan po ng tubig. Hanggang ngayon kinakapos pa rin ng tubig daw yung Teresa Rizal. Dahil niya dun sa serbisyo ng Teresa Water District. At antabayan na ninyo kung ano magiging kaganapan bukas dyan po sa issue na yan. Kaya bukas mga kababayan, antabayanan po ninyo at bukas matunghayan natin kung ano yung kaganapan at live on the air ay i-broadcast natin at sa pamamagitan ng ating mga kasama dyan sa bahagi ng Rizal ay kanilang tutunghayan yan. Bukas, antabayan na ninyo muli alas 8 ng umaga ang The Observer News at makasama nyo ako sa araw ng bukas. Hanggang alas 9 Wala pa rin dito sa parte ng Valenzuela. Magandang umaga sa mga Valenzuelano. Ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaktakan at pagbibigay ng balita. Kasamang Jimmy Mahosay na nagsasabi na tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang tayo po'y pagpalain ng may kapal. Maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay sa mga oras na ito. Ay, maraming salamat kasama Jimmy. Siyempre sa lahat po ng mga nakasama namin ngayong araw na ito, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako naman po ang inyong lingkod, Felix Tambo, ko nagsasabi ng daigdig na ito
ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye, kasamang Jim! Bye-bye! Bye-bye! DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman.